Hello, good afternoon guys and welcome ulit sa ating YouTube channel. Okay, so congratulations sa mga gainers natin dyan and maraming salamat muli sa ating mga newly subscribers natin guys. Okay, so thank you. At please guys, hit the notification bell para ma-notify tayo pag mayroon tayong mga bagong videos na na-upload. Okay, so sa video ito guys, discuss natin or silipin natin yung ating mga top 5. Okay, so 5 lang muna yung ating silipin ngayon sa ating mga top trending stocks doon sa ating kaibigan na si Investagams guys. Okay, so 5 lang yung kukunin natin dyan. So yun lang din yung nai-output ko dito. Okay, so yan si D2, PHA, M&M, ASEN, and MRC. MRC, okay? So, tandaan guys na mayroon tayong dalawang trading setup na ginagamit. Ito yung ating Marcy trading setup and yung ating price action o yung ating support and resistance combined with our Fibonacci retracement. And for this video, yung ating gagamiting time frame still yung ating daily time frame pa rin for our swing and position trading guys. Okay, so dyan lang muna, isang time frame lang muna yung ating silipin. And of course, yung ating important note to remember. Okay, so instead, you need to understand and adapt different kinds of market conditions. Treat trading as a business. Each time frames have their own different personalities. Examine first by yourself through research and backtesting, and the final decision will always end into ourselves guys. Okay, so tandaan natin yan palagi guys. And let's start with our first. Okay, so silipin muna natin guys yung ating local index pala. Okay, so ganun pa rin guys, nasa consolidation stage pa rin yung ating local index. Kaya ng ating mga previous charting session, as long as yung ating price is above our MA10, okay, so good to go pa rin yan. And still, yung ating short-term trading signal is above our long-term trading signal pa rin siya. So nagkakaroon na tayo dyan ng correction or pullback, and at the same time, nagko-consolidate na siya doon sa ating above our breakout point. Okay, so i-plot lang natin ulit para doon sa ating mga newly subscribers. Yan, so nagkaroon tayo ng breakout point dyan. Okay, so yan ating mga babantayan as our support, and the same time yung ating Marcy trading setup, ating MA10. Okay, so yung ating resistance na ating babantayan, ganun pa rin guys. So hindi muna tayo lalayo, titingnan natin muna to, this serves as our resistance so far. So maganda yung pinakita niya dyan at nagka-consolidate na. So may potential yan guys. So nagkakaroon lang tayo ngayon ng correction based doon sa ating local index ng chart. Okay, so hintayin natin guys na magkaroon tayo dyan ng pag-bounce dyan sa ating level 70. Tandaan natin yan guys. Okay, so may potential na magkaroon tayo dyan ng bounce dyan sa ating near to our level 70 or near to our MA10. Okay, so yan, near to our MA10. So may chance yan guys na mag-bounce. Okay, so bantayan yung mga stocks near to our Marcy trading setup parameters. Okay, so good luck and let's start. Silipin na natin yung ating first top trending stocks na si PHA. Okay, so nag-trending siya ngayon dahil doon sa napakalakas na rally. Okay, so congratulations guys. At kung titingnan nyo guys, si PHA nasa overbought level na. Super. Okay, so extra careful sa mga pumapasok dito or sa mga papasok pa lang. If ever guys, for me, I better na maghintay na lang ako. Okay, so binasag niya yung ating level 90. Quit. And the same time yung ating level 80 and level 70. So this serves as your trail stop na guys. Okay, so sa mga nakapasok upon entry doon sa ating Marcy trading setup guys. Okay, so congratulations sa mga nakasakay dito. Kung nabantayan nyo to, so dyan nagmaterialize yung ating entry. Sulit yan guys kung bantayan nyo yan. Dyan nagmaterialize. Okay, so boom. Nag-hold yung ating price above our MA10. So nagkaroon na siya ng volume. Yun, dire-diretso na. Okay, so siya nga pala guys, more on charting session lang tayo or chart lang tayo guys or any closures or news. So sa chart pa rin tayo magbe-base. Okay, so I believe na magre-reflect at magre-reflect pa rin kung ano yung sentiment ng tao, kung ano man yung news or disclosure ng isang stock. Magre-reflect pa rin yan sa chart guys. Okay, so yan. So set your trail stop sa mga nakapasok within this level. Doon upon breakdown doon sa ating level 90, level 80, or if kaya pa ng position nyo, so you can still
set your trail stop doon sa ating level 70. Okay, so sa ngayon, super risky na yan guys kung sakali, okay? So extra careful dahil super momentum na yan. Okay, so kung maglalaro kayo yan, I think it's better na monitor nyo ng maayos. Okay, so reduce your time frame to lower time frame gaya ng aking sinasabi kapag maglalaro tayo for momentum plays. So reduce your time frame. Okay, so sa lower time frame. Okay, so pampansinin natin guys. Ayan, so near tower resistance tayo. Medyo malayo na yan. Pwede tayong gumamit ng ating Fibonacci retracement guys doon sa ating breakout point. So may breakout point tayo dyan. And doon sa ating resistance, tingnan lang natin kung ano yung ating makikitang ating Fibonacci retracement. Okay, so nagkaroon tayo dyan ng breakout doon sa ating 0.5 level. Okay, so congrats. Ayan, tama nga, nasa 0.5. So sakto guys. So doon sa ating near 0.5, mayroon tayong resistance dyan at nag-breakout siya today. Yan yung ating Fibonacci retracement for our confirmation of our resistance. So breakout, boom. Sulit, may sound effect tayo. Okay, so congratulations. And double breakout siya doon sa ating Fibonacci retracement level, doon din sa ating 0.382. Okay, so if ever nakapasok kayo dyan, pwede kayong mag-cut loss doon sa ating 0.382 or doon sa ating 0.5 level kung kaya ng risk appetite nyo pa rin. Okay, so good luck guys and congratulations sa mga nakasakay nito. Lupit, laas. So, sit your trail stop guys. Okay, so tandaan, sit your trail stop kung nakasakay kayo dyan. And cut loss point within this hour Fibonacci level. Okay, so yan guys, si PHA. And tingnan naman natin si D2. Dito sa ating daily time frame, ayan, wala pa rin tayong entry guys. Gaya ng ating mga previous charting session, hindi pa rin nag-confirm or hindi pa rin nag-materialize yung ating short-term trading signal na mag-breakout doon sa ating long-term trading signal. So, still monitoring pa rin tayo yan guys. And kung papansin niyo, medyo nagkakaroon ng weakness na dyan. Dumikit na yung ating price doon sa ating MA10. So, extra careful lang muna or monitor lang muna tayo dyan ngayon gamit yung ating Marcy trading setup. Okay, so plug pa rin natin guys yung ating support and resistance. So, range trading level tayo. Ayan, so this hour serves as our resistance and our strong support. At kapag nag-breakdown siya sa ating MA10, so extra careful. Okay, so for momentum play, kung pwede nyo babantayan nyo siya for momentum play, so you can reduce your time frame to our lowest time frame. 5, 15, or depende na yan guys sa kung anong comfortable na time frame sa inyo. Okay, so far yung ating babantayan as our strong support is from this level 1. Okay, or doon naman sa ating support level line, so pwede natin tingnan yan dyan guys. This serves as our support. Okay, so initial support. Okay, so sa ngayon wala pa rin naman tayong entry. At observe na lang natin guys na magkaroon ng breakout yung ating short-term trading signal for this coming days. Okay, so yan si dito sa ating daily time frame. And next, si MRC. Okay, so malakas din to guys. Sayang. Okay, so maaga akong nakapagbenta dito, pero ganun pa man, okay lang. Okay, so nagkaroon tayo ng entry. Okay, so pansinin nyo guys, mayroon tayong entry sa araw na to gamit yung ating Marcy trading setup. At yung nga lang, yung ating price medyo mataas na, so medyo risky na rin yan guys. Ang entry natin is for momentum level guys. Okay, so momentum level, so it means na gagamit tayo ng ating lower time frame. Kung mayroon kayong, siya nga pala guys, kung sakasakaling gumagamit na kayo hindi pa kayo gumagamit ng Y screener, yan, so pasok yung ating entry, yung ating MRC. Okay, so yun nga lang, nasa momentum siya, above our level 70. Okay, so yung ating next resistance dyan, kung titingnan nyo, mayroon tayong resistance na babantayan yan. Yan, so observe natin yan, kung kaya niyang i-retest or makakaroon muna yun ng pullback. So yan yung ating mga babantayan. Okay, so entry and cut loss point upon breakdown doon sa ating level 70 kung nakapasok kayo sa end or today. Okay, so tingnan natin, gamitin natin yung ating Fibonacci retracement. Yan, so observe natin. Okay,
So para makita ko lang guys, medyo malayo na kasi rin. Okay, so doon tayo mag-plot sa ating breakout point and from our resistance level. Okay. So yan. Yun, so may breakout. Galing. So yan guys, so kitang-kita natin yung breakout doon sa ating 0.5 pa rin. So confirm pa rin ang ating Fibonacci level 0.5 upon breakout sa candle na to. Yung bearish candle na to. So nagkaroon tayo dito ng pullback and then nag-consolidate for 2 days and then boom, makyat sabay breakout doon sa ating 0.5 level. Okay, so for momentum, since nasa entry tayo ngayon, so kung nakapasok kayo for end of the day or today, so breakout or cut loss point within this 0.5 level or 0.51 or upon breakdown doon sa ating level 70. Okay, so congrats guys sa mga nakapasok kay MRC. Okay, so let's see kung mayroon pa yung lakas tomorrow. Next resistance natin is yung pating 0.32 or 0.56 level. Let's see kung magkaroon to ng pag-hold naman above our 0.5 level ng ating Fibonacci retracement. Okay, so support line yung ating MA10 and 0.5. Okay, so yan si MRC sa ating daily time frame. And next, si ASIN. Okay, so congratulations sa mga may ASIN dyan. So, medyo naging active ako kay ASIN. Okay, so all-time high pa rin yung ating stock na si ASIN. At kung papansinin nyo guys, kung nasundan nyo yung ating Marcy Trading setup, nagkaroon tayo na ng entry dyan sa ating momentum level. Okay, so congrats. At masustain niya yung ating price above our level 70. Okay, so yan. Congratulations sa mga nakapasok dyan. At nagkaroon tayo ng breakout sa level na to. Yan. Okay, so based naman sa ating Fibonacci retracement, kung natatandaan nyo guys, meron tayong Fibonacci retracement noon. Okay, so plot lang natin para may reference tayo. 414. Okay, so yan, so nag-breakout siya doon ngayon sa ating yan sa ating 4.49 and then pwede na nating i-plot yan guys doon sa ating 0.5. Yung ating 0.5 serves as our breakout point, yung 5 pesos. Okay, so yan, so mayroon tayong resistance, tingnan nyo guys, so near to our resistance na yung ating price kay ASIN ulit. Okay, so yung ating 5.28. Ayan, so dyan nag-fall ulit yung ating resistance kay ASIN gamit yung ating Fibonacci retracement. Okay, so trail stop sa mga nakapasok dyan pa rin yung ating babantayan upon breakdown doon sa ating level 80 and level 70 guys. Okay, so para sa mga swing trader dyan gamit yung ating daily time frame, so congratulations and set your trail stop kapag nag-breakdown yung ating short-term trading signal doon sa ating level 80 and next trail stop yung ating level 70. Okay, so congrats. At pwede natin gawin as cut loss point naman kung sakaling nakapasok kayo doon sa ating 5 pesos. Okay, so yan yung ating breakout points. Kung mapatandaan nyo yung previous charting session natin, this serves as our psychological resistance, yung ating 5 pesos. Okay, so next resistance 0.382 and let's see kung iti-test nyo ulit yan for breakout or magkaroon tayo dyan ng slight pullback or consolidation above our 5 peso level. Okay, so congratulations muli. And next, si M&M. So si M&M sa ating lakas din nito guys. Okay, so parehong-pareho doon sa ating ASIN. So set your trail stop doon sa ating level 80 and level 70 sa mga nakapasok sa ating Marcy entry guys. Okay, so ganun pa rin, walang nagbago kasi dire-diretso pa rin yung pag-akyat ng ating stock na si M&M. Congrats guys kung sakasakaling nahuli nyo dyan si ASIN sa level na yan. And so far wala pa rin naman tayong exit kundi trail stop yung ating tinitingnan kay ASIN ay kay M&M. Okay, so Fibo level tingnan natin guys. Okay, so yung ating pag-plot ng ating Fibo doon natin sa ating breakout point. Okay, so kunin natin dyan yung as our 0.5. Okay, so i-plot natin dyan sa ating
Yan. Okay, so ayan. Okay, so next resistance. Ayan, so nagkaroon tayo ng breakout na dyan. And yun, nag-consolidate siya above our breakout point na 5.10. And next resistance natin is yung ating 0.236 or sa price na 5.82. Near within this area. Okay, so cut loss point sa mga nakapasok sa araw na to dito sa ating 5.10 serves as your cut loss point, or based naman sa ating market trading setup, trail stop sa mga nakapasok sa level na to upon breakdown ng ating level 80 or level 70 ng ating RSI. Okay, so congrats guys at lupit ng ating mga top 5 na lakas. Okay, so yun lamang guys at 5 lang muna yung ating sisilipin. Tandaan guys na yung ating trading is all about probabilities. Okay, so if you stick to those higher probability trades, then there's a better chance of coming out ahead in the long run. Okay, so siya nga pala guys, yung ating market trading setup nandyan lang sa ating YouTube channel or dito sa ating playlist. Marami kayong matututunan dyan guys at I'm sure na makakatulong yan sa trading journey nyo. Okay, so thank you for watching and please subscribe guys and share. Comment down your questions and any request guys is highly appreciated. Okay, so maraming salamat muli and have a nice day.